Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa ating mga isipan. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ay ang pinakadalisay na sukatan ng tunay na pagmamahal. Ito raw ang pandilig sa isang pamilyang sama-samang nangangarap. Ngunit paano kung ang bawat patak ng pawis at luha na iyong inialay ay siya palang nagiging lason na unti-unting pumapatay sa dangal ng taong pinakamamahal mo? Hanggang saan ang kaya mong ibigay bago mo mapagtantong ang pagbawi sa lahat ay ang tanging paraan upang iligtas ang natitira pa sa iyo? Huminto ang taxi sa tapat ng isang pamilyar na gate. Dahan-dahang bumaba si Sinagtala Reyes o mas kilala sa tawag na Tala habang yakap ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng kanyang regalo. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos, isang bagay na matagal nang pinapangarap ng kanyang asawang silakan. Anniversary gift ang kanyang sorpresa. Halos 2 taon din siyang hindi nakauwi mula sa gitnang silangan. Bawat araw doon ay tila isang walang katapusang pagtitiis sa nakapapasong init ng disyerto at sa pangungulila. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang dahilan ng kanyang pagsisikap, ang tahanan ng pag-asa na naitayo niya para sa kanilang pamilya at ang pangakong maginhawang buhay para sa kanyang asawa at sa kanyang inang si Alonsina, ay muli siyang nagkakaroon ng lakas. Itinulak niya ang gate na bahagyang nakaawang. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi ng matanawang bahay. Ang kanilang bahay. Bawat pader, bawat bintana, bawat halaman sa hardin ay bunga ng kanyang dugo at pawis. Ito ang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, isang malakas na tugtugin at masayang tawanan ang sumalubong sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. May handaan? Bakit tila walang nabanggit si Lakan sa huli nilang pag-uusap kagabi? Maingat niyang pinihit ang seradura at dahan-dahang pumasok. Ang sala ay walang tao, ngunit ang ingay ay malinaw na nagmumula sa kanilang dining area at sa hardin sa likod. Ang halimuyak ng nilulutong pagkain ay nanunuot sa hangin. Amoy ng gata, bawang at iba't ibang seafood. Isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw sa may kusina. Malayo sa sentro ng kasiyahan, ang kanyang ina. Si Nanay Alonsina. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang pananabik sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kaba. Nakatalikod ang kanyang ina. Bahagyang kuba ang mga balikat, nakaharap sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng kusina. Hindi ito ang malaking kitchen island na pinasadya niya, kundi ang lumang mesita na para sana sa mga katulong. Nay, mahinang tawag ni Tala. Nagulat si Alonsina. Mabilis siyang lumingon at sa paglingon niya, sinubukan niyang itago ang isang maliit na mangkok sa kanyang likuran. Ngunit huli na ang lahat, nakita na ito ni Tala. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang ina, ang ilaw ng kanyang buhay ay nakasuot ng luma at halos kupas ng duster. Ang buhok nitong dati laging maayos ay nakapusod lang ng basta-basta at sa mga pisngi nito may bakas ng tuyong luha. Ang mangkok na hawak nito ay hindi naglalaman ng masasarap na pagkaing naamoy niya kanina. Sa halip, puno ito ng kaning lamig na bahagyang naninilaw na. Isang malinaw na tanda na ito'y kanin pa ng nakaraang araw. Isang malamig na bagay ang gumapang sa buong katawan ni Tala, mas malamig pa sa aircon ng eroplanong sinakyan niya. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang regalong hawak niya ay biglang bumigat. Titala? Anak? Bakit ka nandito? Nauutal na tanong ni Alonsina habang pilit nang ngumingiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata na puno ng lungkot at pagkagulat. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mangkok ng kaning bahaw. Ang lahat ng pagod
Lahat ng sakripisyo, lahat ng pangungulila sa loob ng 2 taon ay tila isang pelikulang nag-flash back sa kanyang isipan. Nagtrabaho siya bilang isang anghel na tagapag-alaga sa isang palasyo sa ibang bansa para lang tratuhin ang sarili niyang ina na parang isang pulubi sa sarili nilang pamamahay. Mula sa dining area, narinig niya ang malakas na halakhak ng kanyang biyenang si Dayang. Kasunod ang boses ni Lakan na nagyayabang sa mga kamag-anak tungkol sa tagumpay ng kanilang pamilya. Isang bulkan na matagal nang natutulog sa kaloob-looban ni Tala ang nagsimulang umusok. Nagpaalam siya sa ina sa pamamagitan ng isang tingin. Isang tingin na nangangako ng pagtutuos at nagsimulang maglakad patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may mga batong nakatali sa kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang kalmadong dagat bago ang pinakamalakas na bagyo. Pagpasok niya sa dining room, lahat ng tawanan ay natigil. Ang tugtugin ay tila biglang humina. 10 pares ng mata ang napako sa kanya, puno ng pagtataka. Ang mahabang mesa ay puno ng naglalakihang alimango, sugpo at inihaw na isda. Isang piging na karapat-dapat sa isang hari. Isang piging na binayaran ng kanyang pawis. Titala? Mahal. Anong sorpresa to? Gulat na tanong ni Lakan habang mabilis na tumatayo. Ngunit ang mga mata ni Tala ay hindi sa kanya nakatingin. Dumaan ito kay Lakan at tumagos diretso sa kanyang biyenan, si Dayang, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa na parang isang reyna. Hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng kusina. Anong problema? May pagkairitang tanong ni Dayang habang itinaas ang isang kilay. Sa wakas nagsalita si Tala. Ang boses niya ay mahina ngunit matalim, tila isang patalim na kayang humiwa ng kaluluwa. Bakit po ang nanay ko ay kumakain ng kaning baboy sa kusina? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Dayang ay nag-iba ng tingin at sumagot ng may pagkainis. Ano ka ba naman Tala? Ayaw niya niyan. Hindi siya sanay sa seafood. Alam mo naman ang mga taga-probinsya. Iyon na iyon. Iyon ang salitang nagpasabog sa lahat. Ang kasinungalingan, ang pagmamaliit, ang kawalan ng utang na loob. Hindi na napigilan ni Tala ang bulkan sa kanyang dibdib. Sa isang mabilis at malakas na kilos na ikinagulat ng lahat, hinawakan niya ang gilid ng mabigat na mesa at, gamit ang lahat ng lakas na naipon mula sa 2 taong pagtitiis, ay itinulak ito ng buong puwersa. Ang mesa ay bumaliktad. Ang mga plato ay nagliparan. Ang mga mamahaling pagkain ay nagsambulat sa sahig. Ang mga baso ay nabasag. Ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Numan. Tumingin siya kay Lakan, kay Dayang, at sa lahat ng kanilang bisita na ngayon ay nakatayo at gulat na gulat. At mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang 2 salitang matagal na niyang dapat sinabi. Umalis kayo. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang sigaw ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng mga nabasag na pinggan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng natapong pagkain at ng tensyon na halos nahihipo. Ang mga kamag-anak ni Lakan ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong gulat at takot. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Si Lakan ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Isang galit na pula ang gumuhit sa kanyang mukha. Ano bang ginagawa mo, Tala? Nababaliw ka na ba? Sigaw niya, hayan niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ngunit hindi natinag si Tala. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa humuhupa. Ako pa ang baliw. Ako, na nagpakahirap sa ibang bansa para bigyan kayo ng magandang buhay, para lang makitang ginagawa ninyong katulong ang sarili kong ina. Sa halip na sagutin ang tanong, mabilis na lumapit si Lakan at hinawakan siya ng mahigpit sa braso.
Pumasok tayo sa kwarto. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Pabulong ngunit mariin niyang sabi. Sapat lang para marinig niya. Hinigit niya si Tala, palayo sa mga matang mapanuri ng kanilang mga bisita at dinala siya patungo sa kanilang silid. Pagkasara ng pinto, biglang nagbago ang anyo ni Lakan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang pilit na pag-aalala. Binitiwan niya ang braso ni Tala at niyakap siya ng mahigpit. Mahal, I'm sorry, okay? Sorry kung ano man ang nakita mo. Nagkamali lang siguro ng pagkakaintindi. Ang kanyang boses ay malambing. Ang parehong boses na ginagamit niya noon para suyuin siya. Ngunit ngayon, ang yakap niya ay parang isang hawla. Ang kanyang mga salita ay parang lason na pinahira ng pulot. Nanatiling matigas ang katawan ni Tala, hindi gumaganti sa yakap. Ang imahe ng kanyang ina na may hawak na mangkok ng kaning bahaw ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagkakamali ng pagkakaintindi, halos pabulong niyang tanong, ang boses ay puno ng pait. Lakan, nakita ko. Nakita ko ang nanay na kumakain ng tira habang kayo ay nagpipiesta sa perang pinaghirapan ko. Humiwalay si Lakan sa yakap at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tinitigan siya nito sa mata. Mahal, hindi yun totoo. Ayaw lang talaga ni Nanay Alonsina ng seafood. Nagpresenta siyang kumain na lang ng iba. Alam mo naman yon, simple lang talaga ang nanay mo. Sinubukan ni Tala na hanapin ang anumang bahid ng katotohanan sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit wala siyang makita, kundi isang perpektong pagkukunwari. Ito ang pinakamasakit, ang lantarang pagsisinungaling sa kanyang harapan. Huwag mong isama ang nanay ko sa kasinungalingan mo, mariin niyang sabi, habang inaalis ang mga kamay ni Lakan sa kanyang balikat. Kilala ko siya. Kahit kailan ay hindi siya tatanggi sa alok, lalo na kung galing sa inyo, dahil ayaw niyang mapahiya kayo. Nawala ang lambing sa mukha ni Lakan, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Tala, ano ba? Itigil mo na to. Pinapahiya mo ako sa buong pamilya ko. Bakit ba pinalalaki mo ang isang maliit na bagay? At doon, narinig ni Tala ang katotohanan, ang tunay na saloobin na nagtatago sa likod ng mga matatamis na salita. Para sa kanya, ang pagyurak sa dignidad ng kanyang ina ay isang maliit na bagay lamang. Maliit na bagay? Hindi makapaniwalang ulit niya. Ang pagpapakain ng panis sa nanay ko ay maliit na bagay para sa'yo? Hindi ko sinabing panis yon. Sigaw pabalik ni Lakan. Ang kanyang tunay na kulay ay tuluyan ng lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko maintindihan kung bakit mo to pinalalaki. Hindi ba't responsibilidad mong suportahan ang pamilyang to? Trabaho mong magpadala ng pera. Kaya bakit ka nagrereklamo ngayon? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Responsibilidad, trabaho, hindi pagmamahal, hindi pamilya. Iyon lang pala ang tingin niya sa lahat ng sakripisyo niya. Bago pa man siya makasagot, bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Dayang na parang isang bagyo. Ang muka ay namumula sa galit. Walang hiya kang bata ka. Bungad nito. Sabay duro kay Tala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ang isusukli mo? Ang ipahiya kami sa sarili naming pamamahay o may mamahay. Bastos, walang utang na loob. Inyong pamamahay? Sarkastikong tawa ni Tala. Sa pagkakaalam ko, ako ang nagbayad para sa bawat isang pako na ipinukpok sa bahay na to. At anong gusto mong palabasin? Na may utang na loob kami sa'yo? Ganting sigaw ni Dayang. Abay, dapat lang. Asawa ka ng anak ko. Karangalan mo ng pagsilbihan ang pamilyang De Villa. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Tala. Ang pamilyang minahal at pinaglingkuran niya ay isa palang pugad ng mga ahas.
Sa gitna ng mainit na sagutan, sumilip sa pinto ang isa sa mga pinsan ni Lakan na tila sinusubukang awatin sila. Tama na yan, tita. Lakan, hayaan mo na. Kailangan mo ng pera para sa utang mo, di ba? Huwag mo nang palakihin ang gulo. Natigilan ng lahat. Ang salitang utang ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Napalingon si Tala sa pinsan at pagkatapos ay kay Lakan na biglang namutla. Maging si Dayang ay natigilan at sinamaan ng tingin ang namutlang pamangkin. Isang bagong piraso ng palaisipan ang biglang nabuo sa isipan ni Tala. Ang madalas na paghingi ni Lakan ng dagdag na pera, ang mga emergency na hindi naman nito maipaliwanag ng maayos. Ang pagiging iritable nito sa tuwing tinatanong niya kung saan napupunta ang pera. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Hinarap niya si Lakan na ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Tinitigan niya ito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong tao sa likod ng maskara. Isang lalaking mahina, duwag, at puno ng kasinungalingan. Mahinahon siyang lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay walang bahid ng galit. Ito ay malamig, payak, at mapanganib. Kanino ka may utang, Lakan? Hindi sumagot si Lakan. Umiwas lang ito ng tingin. Tinanong kita, ulit ni Tala. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Kanino ka may utang? At magkano? Ang ekspresyon sa mukha ni Lakan ay nag-iba. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Tala sa kanya dati. Isang dalisay at hindi maitatagong takot. Hindi na hinintay ni Tala ang sagot ni Lakan. Sa sandaling makita niya ang takot sa mga mata nito, alam na niya na ang katotohanang matutuklasan niya ay mas malala pa sa kanyang inaakala. Wala nang dapat pang pag-usapan. Ang tiwala niya na iningatan niya ng maraming taon ay biglang nadurog na parang salamin at naging pinong-pinong alikabok. Walang imik siyang tumalikod. Iniwan niya si Lakan at si Dayang na nakatulala sa gitna ng silid. Dire-diretso siyang lumabas, nilagpasan ng mga naguguluhang bisita na nagbubulungan sa sala at nagtungo sa kusina kung saan naghihintay ang kanyang ina. Nakita niya si Alonsina na nakatayo sa may lababo. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupunasan ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Nang makita siya nito, lalo itong napahagulgol. Anak, pasensya ka na. Patawarin mo ako. Higbi nito. Lumapit si Tala at niyakap ang kanyang ina. Hindi, Nay. Ako po ang humihingi ng tawad. Bulong niya, ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong mangyari to sa inyo. Wala na silang ibang sinabi. Sa isang pagkakaunawaan na tanging ina at anak lang ang nakakaintindi, hinawakan ni Tala ang kamay ni Alonsina at marahan itong hinila palabas ng bahay. Palabas ng impyernong iyon na tinawag niyang tahanan ng pag-asa. Hindi na nila kinuha ang anumang gamit. Ang tanging dala ni Tala ay ang kanyang handbag at ang nabitawang paper bag na naglalaman ng relos para kay Lakan na naiwan sa sahig ng kusina. Isang simbolo ng isang pag-ibig na ngayon ay patay na. Nagpara sila ng taxi at sumakay. Habang papalyo ang sasakyan, hindi lumingon si Tala. Ayaw na niyang makita pa ang bahay na yon. Ang tanging pinagtuunan niya ng pansin ay ang kanyang ina na nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga hikbi nito ay unti-unti nang humihina at napapalitan ng pagod na paghinga. Nag-check-in sila sa pinakamalapit na hotel. Isang simple ngunit malinis na kwarto na may 2 kama. Pagkapasok, agad na inasikaso ni Tala ang kanyang ina. Pinaupo niya ito sa kama, kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo, at marahang pinunasan ang mukha nito. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kwarto, ngayon lang napansin ni Tala ang lahat.
Ang mas malalalim na kulubot sa paligid ng mga mata ni Alonsina. Ang ilang hibla ng puting buhok na dati wala pa. Ang kapayatan ng mga braso nito. At higit sa lahat, ang pagod at lungkot sa mga mata nito na hindi kayang itago ng anumang ngiti. Habang marahan niyang pinupunasan ang mga kamay ng ina, napansin niya ang mga kalyo na hindi dapat naroroon. Ito ang mga kamay ng isang inang nag-alaga sa kanya, hindi mga kamay ng isang labandera. Nay, bakit hindi po kayo nagsabi sa akin? Tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Kahit isang tawag lang, Nay. Isang mensahe. Bakit po ninyo tiniis lahat? Umiling si Alonsina habang muling tumutulo ang mga luha. Ayokong gambalain ka, anak. Alam kong mahirap ang trabaho mo dyan. At ayokong masira ang pagsasama ninyo ni Lakan. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. At doon, sa ligtas na yakap ng kanyang anak, ikinuwento ni Alonsina ang lahat. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilog na matagal nang naipon sa likod ng isang dam. Ikinuwento niya kung paanong sa unang mga buwan ay maayos ang lahat. Ngunit unti-unting nagbago nang magsimulang kapusin sa pera si Lakan. Kung paano siya sinimulang utusan ni Dayang na maglaba, maglinis, magluto. Kung paanong ang kwarto niya ay inilipat sa maliit na bodega sa likod para mas maluwag daw sa bahay. Ikinuwento niya ang mga panunumbat sa tuwing may bibilhin siyang personal na gamit na para bang bawat sentimo ay isang malaking kasalanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga araw na pinagkakaitan siya ng pagkain, pinapakain ng tira dahil nagtitipid daw sila. Bawat salita ni Alonsina ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Tala. Ang bawat kwento ng pagtitiis ay nagpapaliyab sa galit na akala niya ay humupa na. Nakikinig lang siya, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang imahe niya ng isang masayang pamilyang inaalagaan ang kanyang ina ay tuluyang gumuho at ang nakikita niya ngayon ay isang larawan ng kalupitan at panlilinlang. Ang pag-ibig niya para kay Lakan, na unti-unti nang namamatay kanina, ay tuluyan ng naging abo. Walang natirang kahit isang baga ng pagmamahal, walang natirang patawad. Nang matapos magkwento si Alonsina, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Niyakap ni Tala ang kanyang ina ng mahigpit. Tapos na po, Nay, bulong niya. Pangako ko po, hindi na mauulit yon. Hindi na nila kayo masasaktan pa. Hinaplos niya ang buhok ng ina hanggang sa ito'y makatulog dahil sa pagod at sama ng loob. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito sa pagtulog at isang matinding determinasyon ang umukit sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Ang screen ay puno ng missed calls at mga mensahe mula kay Lakan, mga mensaheng nagsusumamo, nagbabanta, nanunumbat. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Binuksan niya ang kanyang phone banking app. Hinanap niya ang joint account nila ni Lakan, ang account kung saan pumapasok ang lahat ng kanyang sahod. Walang pag-aalinlangan, inilipat niya ang lahat ng natitirang laman nito sa kanyang personal na account. Nag-iwan lang ng 100 piso. Pagkatapos, hinanap niya ang numero ng customer service ng bangko. Good evening, sabi niya sa operator sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Gusto ko sanang i-report na nawawala ang supplementary credit card ko. Yes, please. I-block niyo na po ang card as soon as possible. Binaba niya ang tawag at huminga ng malalim. Ito ang unang hakbang, ang pagputol sa ugat ng kanilang kasakiman. Ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Nang mga sandaling iyon, nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe mula kay Lakan. Puno ng galit at pagmumura, nagtatanong kung bakit wala na siyang ma-withdraw sa ATM. Tinitigan ni Tala ang screen. Sa halip na makaramdam ng takot o pagsisisi, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman.
Dahan-dahan niyang pinindot ang power button sa gilid ng telepono. Ang screen ay umitim. Sa katahimikan ng silid, sa tabi ng kanyang natutulog na ina, alam ni Sinagtala na nagsisimula pa lang ang laban. At sa pagkakataong ito, lalaban siya hindi na para sa isang huwaswad na pag-ibig, kundi para sa dignidad ng kanyang ina at para sa kanyang sariling kalayaan. Ang tunog ng nabasag na bote ng alak sa sahig ang pumunit sa nakabibinging katahimikan sa loob ng tahanan ng Pag-asa. Sila Candy Villa ay nagpabalik-balik sa sala, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng galit, pagkalito, at higit sa lahat, papalapit na takot. Hindi siya sumasagot. Pinatayan ako ng telepono. Sigaw niya sa kawalan. Ang mga bisita ay matagal nang umalis, nag-iwan ng bakas ng kahihiyan at isang bahay na puno ng kalat. Ang natirang amoy ng seafood ay nakasusulasok na ngayon, parang amoy ng nabubulok na pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, tanging isang tao ang nanatiling kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Si Dayang de Villa ay nakaupo sa isang silyang hindi natabunan ng kalat. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang agila. Sinusuri ang bawat kilos ng kanyang nagpapanik na anak. Tumigil ka. Sa kahihisterya mo, Lakan. Hindi ka mukhang lalaki. Malamig niyang sabi. Huminto si Lakan at hinarap ang ina. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi niyo ba naiintindihan, Ma? Tinanggal niya lahat ng pera sa account. Pati credit card ko, ayaw nang gumana. Paano na yung mga utang ko? Paano na tayo? Isang mapanlibak na ngiti ang sumilay sa labi ni Dayang. At ano ang inaasahan mo? Naiiyak ka lang dyan at kusang babalik ang pera? Ang babaeng yon, si Sinagtala. Akala mo kung sino. Pero alam ko ang kahinaan niya. Lumapit siya sa anak at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa damit ni Lakan. Mahal ka niya, Lakan. O mas tamang sabihin, mahal na mahal ka niya dati. Ang pag-ibig na yan, gaano man kalaki ang galit niya ngayon, ay hindi basta-basta nawawala. Yan ang gagamitin natin. Anong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lakan. Simple lang, sabi ni Dayang. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Isang malaking pagdadrama lang yan. Nagtatampo lang yan. Kailangan mo siyang suyuin, amuin, paikutin ulit sa mga daliri mo. Ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka, na hindi mo kayang mabuhay kung wala siya. Iyak ka kung kailangan. Lumuhod ka. Gawin mo ang lahat para maniwala siyang muli sa'yo. Pinag-aralan ni Lakan ang mukha ng ina. Nakikita niya ang determinasyon dito. Isang determinasyon na hindi nagmumula sa pagmamahal, kundi sa purong kasakiman. Ang kanilang maginhawang buhay, ang kanilang status, lahat ng yon ay nakasalalay kay Tala. Hindi sila papayag na mawala iyon. Paano kung hindi na gumana, Ma? Nag-aalangang tanong ni Lakan. Nakita niyo ang mga mata niya kanina. Iba na. Kung hindi gumana ang lambing, daanin natin sa dahas. Walang gatol na sagot ni Dayang na ikinagulat maging ni Lakan. Hindi. Hindi pisikal na dahas. Mas matalino tayo dyan. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Ang kanyang isip ay malinaw na gumagana na. Tawagan mo ang mga kamag-anak natin. Ang tita Lorna mo, ang tito Romy mo. Ikalat ninyo ang kwento. Pero ang bersyon natin. Huminto siya at tumingin kay Lakan. Ang kwento ay ganito. Si Tala, pagkatapos yumaman, ay biglang nag-iba. Naging malupit. Walang utang na loob. Pinalayas niya ang asawa at ang biyenan na nag-alaga sa kanya dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. I-post niyo sa Facebook kung kailangan. Gumawa kayo ng ingay. Kailangan nating makuha ang simpatya ng lahat. Kapag naramdaman niyang siya ang kinakampihan ng mundo, matatakot yan.
Isang kislap ng pag-asa ang nakita ni Lakan. Ang plano ay tuso, pero posible. Sanay siyang maging biktima sa mga kwento. Pero paano ang bahay? Tanong niya. Paano kung ituloy niya ang pagpapalayas sa atin? Dito, ngumisi si Dayang, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Diyan ka nagkakamali. Hindi niya tayo basta-basta mapapaalis. Asawa ka niya. Ilang taon na tayong nakatira dito. May mga karapatan tayo sa batas. Kumonsulta na ako kay Attorney Salcedo noon pa, para lang sigurado. Hindi niya pwedeng basta na lang tayong itapon sa kalye. Ang bahay na ito ay conjugal property. Ang mga salitang conjugal property ay parang musika sa pandinig ni Lakan. Tama, hindi siya pwedeng matalo. Hindi pa tapos ang laban. Sinunod niya ang utos ng ina. Isa-isa niyang tinawagan ang kanilang mga kamag-anak. Bawat tawag ay puno ng mga kasinungalingan at pinalaking drama. Inilarawan niya si Tala bilang isang halimaw, isang asawang walang puso, habang siya naman ang kaawa-awang biktima. Ang kanilang mga kamag-anak na sanay makinabang sa pera ni Tala ay mabilis na kumampi sa kanila, nag-aalab sa righteous anger. Habang abala si Lakan sa pagkakalat ng kanilang bersyon ng kwento, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit kilalang kilala niya. Kinilabutan siya. Sagutin mo, utos ni Dayang, na narinig ang kakaibang ringtone. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Lakan ang tawag. Hello? Lakan, kaibigan, sabi ng isang malamig at mapanganib na boses sa kabilang linya. Isang linggo. Yan na lang ang natitira sa'yo. Kung wala pa rin ang pera ko, alam mo na ang mangyayari. Baka dalawin ko na lang dyan sa maganda mong bahay. Kamustahin ko na rin ang maganda mong asawa. Click. Pinatay ang tawag. Napasandal si Lakan sa pader. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang takot na naramdaman niya kanina sa kwarto ay bumalik. 10 beses na mas matindi. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Nawala ang lahat ng kanyang tapang. Ma, kailangan ko ng pera, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kong makuha ulit ang pera mula kay Tala. Ngayon na. Tinitigan siya ni Dayang at sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang isang pahiwatig ng pag-aalala sa mukha nito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng dati nitong katatagan. Kung ganoon, sabi ni Dayang, ang bawat salita ay may bigat. Kailangan nating siguraduhin na wala siyang ibang mapupuntahan. Na sa huli, sa ayaw at sa gusto niya, sa atin pa rin siya babalik. Ang kanilang plano ay hindi na lamang tungkol sa pera at sa bahay. Ito na ay tungkol sa kanilang kaligtasan at handa silang gawin ang lahat, gaano man ito kadumi, para lang manalo. Kinabukasan, nagising si Tala sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit siyang napapikit at sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari, ang piging, ang kaning bahaw, ang sigawan, ang pag-alis. Bumangon siya at nakita ang ina na mahimbing pa ring natutulog sa kabilang kama. Sa pagtulog, nawala ang mga guhit ng lungkot sa mukha nito. Tila bumalik ito sa pagiging simpleng si Alonsina, ang inang nagpalaki sa kanya sa probinsya ng Hiyas. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Tala. Dahan-dahan siyang bumangon, naligo, at nagbihis. Lumabas siya ng hotel at nagtungo sa pinakamalapit na palengke. Kailangan niya ng isang bagay na pamilyar, isang bagay na magpapaalala sa kanila ng tahanan. Ang tunay na tahanan, hindi ang bahay na naging kulungan. Pagbalik niya sa hotel, dala na niya ang lahat ng sangkap para sa isang mainit na sabaw ng tinolang manok. Hindi ito ang pinakakomportableng lugar para magluto, ngunit may maliit na kitchenette ang kanilang kwarto. Habang hinihiwa niya ang luya at bawang, ang bawat tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay tila isang paraan para ilabas ang natitira pa niyang galit. Ngunit habang ginigisa na niya ang mga sangkap at kumakalat ang pamilyar na amoy sa silid,
Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagnanais na mag-alaga. Nagising si Alonsina sa amoy ng niluluto. Dahan-dahan itong bumangon at isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon mula kahapon. Anak, nag-abala ka pa. Hindi po yan abala. Nay, sagot ni Tala habang hinahalo ang sabaw. Paborito niyo po ito. Gusto ko lang pong ipagluto kayo. Kumain sila sa katahimikan. Ang bawat subo ng mainit na sabaw ay parang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Pagkatapos kumain, umupo sila sa tabi ng bintana. Hawak ang tig-isang tasa ng mainit na tsa. Nay, basag ni Tala sa katahimikan. May isa pa po akong tanong. Huminga ng malalim si Alonsina, tila alam na ang darating. Ano yon, anak? Bakit po ninyo tiniis lahat? Kahit isang beses lang po sana, bakit hindi nyo sinabi sa akin? Ang boses ni Tala ay puno ng pagsisisi na hindi niya maitago. Araw-araw tayong nag-uusap sa video call. Lagi niyong sinasabi na okay lang kayo, na masaya kayo. Bakit po? Tumingin si Alonsina sa labas ng bintana, sa mga sasakyang dumaraan. Sa tuwing nakikita kita sa screen ng telepono, panimula nito, ang boses ay mahina. Nakikita ko ang pagod sa mga mata mo. Naririnig ko sa boses mo ang pangungulila. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho mo dyan para lang maibigay sa amin ang lahat ng ito. Paano ko pa idadagdag ang sarili kong problema? Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Tala ang isang pagmamahal na sobrang dalisay at sobrang mapagparaya. Ayokong masira ang kaligayahan mo, anak. Patuloy ni Alonsina, habang isang butil ng luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Ang nasa isip ko, konting tiis na lang, Alonsina, para sa anak mo, para sa pamilya niya. Akala ko yun ang tama, na ang pagsasakripisyo ko ay para sa ikabubuti ng pagsasama ninyo. Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Tala. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang napakatinding pagsisisi. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagiging abala sa pagpapadala ng pera ay naging dahilan para hindi niya makita ang pinakamahalagang bagay, ang tunay na kalagayan ng kanyang ina. Nagpadala siya ng pera, pero hindi siya nagpadala ng lakas ng loob. Nagtayo siya ng bahay, pero hindi niya nabantayan ang kapayapaan sa loob nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina, mga kamay na pinag-aspang ng trabahong hindi para sa kanya. Patawarin niyo po ako, Nay, sabi niya, habang tuluyan na siyang napaiyak. Patawad po dahil naging pabaya ako. Ang akala ko, sapat na ang pera. Ang akala ko, napapasaya ko kayo. Hindi ko po alam na sa bawat padala ko pala, katumbas noon ay isa na namang araw ng pagtitiis ninyo. Umiling si Alonsina at hinaplos ang kanyang buhok. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Meron po, Nay, meron, giit ni Tala habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pagsisising iyon ay mabilis, na naging isang matibay na pader ng determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ina. Ang kanyang sariling mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalituhan, kundi ng isang malinaw na layunin. Pero tapos na po iyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Tapos na ang pagtitiis ninyo. Tapos na ang pagiging bulag ko. Hinding-hindi na po mauulit to. Simula ngayon, wala nang kahit sinong pwedeng manakit sa inyo. Wala nang kahit sinong pwedeng yumurak sa pagkatao ninyo. Ako na po ang bahala sa lahat. Pangako ko po yan. Sa mga salitang yon, isang mabigat na pasanin ang tila nabunot mula sa mga balikat ni Alonsina. Tumango ito at sa wakas ay ngumiti, isang tunay na ngiti ng ginhawa. Sa
Sa sandaling iyon ng katahimikan at panibagong lakas, biglang nag-vibrate ang telepono ni Tala na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka sila ka na naman yon. Ngunit ibang pangalan ang nakita niya. Si Attorney Isabel, isang kaibigan niya mula sa kolehiyo na abogada na ngayon, na kinausap niya kagabi para humingi ng payo. May isang bagong mensahe. Binuksan niya ito at ang laman ng mensahe ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Tala, nasuri ko na yung initial records na sinabi mo sa akin. May konting problema tayo sa papeles ng bahay. Kailangan nating magkita agad. Ang pakiramdam ng kapayapaan at determinasyon na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Isang pamilyar na lamig ang muling gumapang sa kanyang sikmura. Problema sa papeles? Anong ibig sabihin noon? Ang bahay. Ang tanging bagay na inaakala niyang pag-aari niya ng buo ay bigla na namang naging isang malaking tandang pananong. Ang kanyang puso na nagsisimula palang humilom ay biglang kumabog ng malakas dahil sa panibagong takot. Sigurado ka bang gusto mong maiwan dito, Nay? Tanong ni Tala habang inaayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Sinubukan niyang itago ang kaba sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng pagiging abala. Oo, anak, mahinahong sagot ni Alonsina. Magpapahinga lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Lakasan mo ang loob mo. Tumango si Tala. Kinuha ang kanyang bag at hinalikan sa noo ang ina bago umalis. Bawat hakbang niya palabas ng hotel ay tila may bigat na 1,000 kilo. Ang mensahe ni Attorney Isabel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. May konting problema tayo sa papeles ng bahay. Ang mga salitang yon ay parang isang masamang panaginip. Pagkatapos ng lahat, posible pa bang mawala sa kanya ang nag-iisang bagay na pinaghirapan niya? Sa coffee shop kung saan sila nagkasundong magkita, naroon na si Isabel, naghihintay na may dalang isang folder na puno ng mga dokumento. Ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kaibigan ay lalong nagpatindi ng kaba ni Tala. Bel, anong nangyari? Bungad ni Tala pagkaupo. Huminga ng malalim si Isabel bago magsalita. Tala, base sa mga naunang usapan ninyo ng developer at ng bangko noon, nakapangalan sa inyong dalawa ni Lacan ang loan application at ang kontrata sa pagbili ng bahay. Meaning, for all legal intents and purposes, it's considered conjugal property. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Tala na parang isang malaking bato. Conjugal property. Ibig sabihin, may karapatan siya? Eksakto. Malungkot na sagot ni Isabel. Kalahati. Hindi mo siya pwedeng basta-bastang paalisin. Kung ipipilit mo ang divorce, kailangan ninyong paghatian ang ari-arian. At kung hindi kayo magkakasundo, aabutin kayo ng taon sa korte. Isang mahaba at magastos na laban. Napahawak si Tala sa kanyang sentido. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang plano ni Dayang, ang kumpiyansa sa mukha nila. Alam nilang may karapatan sila. Pakiramdam ni Tala ay nasukol siya na para bang ang mga pader ay unti-unting lumalapit para ipitin siya. Siya ang nagtrabaho, siya ang nagpakahirap. Pero sa mata ng batas, kapareho lang siya ng karapatan sa isang lalaking walang ginawa kundi maglustay ng pera. Pero paano nangyari yon? Naguguluhang tanong ni Tala. Ako ang nagbabayad ng lahat, Bel. Mula sa unang down payment hanggang sa huling hulog. Wala siyang inilabas kahit 1 sentimo. I know, and that sucks, sabi ni Isabel, puno ng simpatya. Pero sa batas, hanggat kasal kayo at nabili ang property sa loob ng inyong pagsasama, ganoon ang presumption. Maliban na lang kung mayroon kayong pre-nuptial agreement na alam kong wala. Pakiramdam ni Tala ay mauubusan na siya ng hangin. Ang lakas ng loob na naramdaman niya kahapon ay unti-unting nauupos na parang kandila.
talo na ba siya bago pa man magsimula ang laban? Anong, anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Ang pinakaimportante ngayon, sabi ni Isabel, ay mahanap mo ang lahat ng dokumento, lalo na ang original na kopya ng Transfer Certificate of Title o TCT, ang titulo mismo ng lupa at bahay. Kailangan nating makita kung ano talaga ang nakasulat doon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Tala sa hotel na parang isang zombie. Ang kanyang isip ay blanko. Ang pag-asa ay tila tuluyan ng nawala. Paano niya sasabihin sa ina na ang bahay na inakala nilang kanlungan ay maaari pa ring maging teritoryo yun ng kaaway? Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang natutulog pa rin si Alonsina. Ayaw niya itong gisingin. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Dala niya ang isang malaking maleta na naglalaman ng lahat ng kanyang mahahalagang dokumento na naisama niya sa pag-uwi. Binuksan niya ito sa sahig at sinimulang halongkatin ang laman. Mga lumang kontrata sa trabaho, mga bank statement, mga resibo. Ang kanyang buong buhay sa loob ng 10 taon ay nakatago sa mga folder na yon. Habang naghahalongkat, ang desperasyon ay nagsimulang lamunin siya. Paano kung tama si Isabel? Paano kung nakapangalan nga sa kanilang dalawa ang titulo? Ang ibig sabihin noon ay kailangan niyang makipagnegosasyon kay Lakan at Dayang. Ang maisip pa lang na kailangan niyang makiusap sa mga taong iyon ay nagpapasikip ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang papeles, nakita niya ang isang malaki at makapal na brown envelope. Ito yung envelope mula sa law firm na nag-asikaso ng kanilang pagbili ng bahay. Natatandaan niyang ipinadala ito sa kanya sa abroad matapos ang huling bayad, ngunit sa sobrang pagod at abala, itinabi niya lang ito sa maleta at hindi na binuksan pa. Hinawakan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na yon. Ang sagot sa lahat ay nasa loob nito. Saglit siyang nag-atubili. Takot siyang buksan ito. Takot siyang makumpirma ang kanyang pinakamatinding pangamba. Huminga siya ng malalim. Inalala ang mukha ng kanyang ina at marahang pinunit ang selyo ng envelope. Sa loob, naroon ang isang makapal na dokumento. Sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang Transfer Certificate of Title. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Halos bumasag sa kanyang mga tadyang. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata sa bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng may-ari. Hinanda niya ang kanyang sarili sa makikita niyang dalawang pangalan, Lakan de Villa at Sinagtala Reyes. Ngunit hindi dalawang pangalan ang nakasulat, isa lang. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang nakaimprenta sa papel. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Registered owner, Sinagtala Reyes, of legal age, Filipino, married to Lakan de Villa. Ang pangalan niya lang. Ang pangalan ni Lakan ay nandoon, ngunit bilang asawa lamang niya, hindi bilang isang co-owner. Tila dahil siya ang OFW at siya ang nag-apply ng loan mag-isa gamit ang kanyang overseas contract. O dahil sa isang simpleng pagkakamali ng clerk sa Registry of Deeds o marahil dahil sa isang himala. Ang titulo ay nakarehistro sa ilalim lamang ng kanyang pangalan. Ang nag-iisang may-ari, isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanyang buong pagkatao. Isang halo ng pagkabigla, hindi makapaniwala, at isang napakatinding ginhawa. Para siyang isang taong nalulunod na biglang nakaahon para huminga. Ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan o takot, kundi luha ng tagumpay. Hinawakan niya ang titulo ng mahigpit, idiniin ito sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang kalasag. Ito ang kanyang kapangyarihan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na may kasamang iyak.
Isang tawa ng isang taong inakalang talo na sa laban. Ngunit ngayon ay natuklasang hawak pala niya ang panalong baraha mula pa sa simula. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang takot. Oras na para bumalik. Oras na para bawiin ang lahat. Kinabukasan, may ibang sinagtala ang nagising. Hindi na ang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan, kundi isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang titulong nakatago sa kanyang bag ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ang kanyang baluti at espada. Tinawagan niya si Lakan. Sa unang ring pa lang, agad itong sinagot. Tala? Mahal? Nag-aalala ako sa'yo. Nasaan ka? Halata ang pilit na pag-aalala sa boses nito. Isang pag-arte na dati maaaring nakapagpalambot sa puso niya. Ngunit ngayon ay nakapagbigay lang sa kanya ng pagkasuklam. Nasa bahay ako. Malamig niyang sagot. Kahit nasa hotel pa siya. Mag-usap tayo. Dalhin mo ang nanay mo. Inaasahan ko kayo sa loob ng 1 oras. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Pagkatapos ay hinarap niya ang ina na tahimik na nagmamasid. Nay, kailangan ko na pong bumalik doon. Kailangan ko na pong tapusin to. Pero hindi na po kayo sasama. Dito na lang po kayo. Tumango si Alonsina. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at suporta. Mag-iingat ka, anak. Ipagdarasal kita. Ang pagbabalik sa tahanan ng Pag-asa ay ibang-iba na ngayon. Habang naglalakad siya papasok sa gate, hindi na siya isang bisitang nagbabalik, kundi isang may-ari na nagsasagawa ng pag-inspeksyon. Ang mga halaman ay tila mas luntian. Ang hangin ay tila mas sariwa. O marahil, iyon ay dahil sa kalayaang nagsisimula nang mamukadkad sa kanyang puso. Naabutan niya ang bahay na naglilinis na. Ang mga natapong pagkain at basag na pinggan ay wala na. Ngunit ang tensyon sa hangin ay mas makapal pa kaysa dati. Pagdating ni Lakan at Dayang makalipas ang kalahating oras, ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong pag-asa at paghahanda para sa isang laban. Malinaw na meron silang sariling plano. Pumasok sila na parang sila pa rin ang hari at reyna ng lugar. Tala anak, bungad ni Dayang. Ang boses ay pilit na pinatatag. Natutuwa akong nagbalik ka sa katinuan. Alam kong hindi mo kami matitiis. Maupo kayo. Utos ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Itinuro niya ang sofa sa sala. Hindi siya nag-alok ng kape o tubig. Hindi ito isang mapayapang pag-uusap. Ito ay isang pagtutuos. Umupo ang mag-ina. Ang kanilang mga postura ay puno ng isang huwad na kumpiyansa. Si Tala naman ay nanatiling nakatayo, isang paraan para ipakita kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Makinig ka, Tala, panimula ni Lakan, gamit ang malambing niyang boses. Alam kong nasaktan ka at nagsisisi ako. Patawarin mo na kami. Huwag na nating palakihin to. Pamilya pa rin tayo. Hindi umimik si Tala. Hinayaan niya lang itong magsalita. Nakita ni Lakan na hindi gumagana ang kanyang charm, kaya't ipinasa niya ang baton sa kanyang ina. Ang punto dito, Tala, sabi ni Dayang, na mas direkta, ay hindi mo kami pwedeng basta na lang paalisin. May batas sa Pilipinas, ang bahay na ito ay conjugal property. Karapatan ng anak ko na manirahan dito. At bilang ina niya, karapatan ko ring manirahan kasama niya. Ito na. Ang barahang inaasahan ni Tala na ilalabas nila. Isang ngiting mapait ang sumilay sa kanyang labi. Conjugal property, ulit niya, na parang ninanamnam ang bawat pantig. Ibig sabihin, gusto ninyong paghatian natin ang bahay na ito? Isang bahay na ako lang ang nagbayad? Hindi namin sinabing paghatian. Mabilis na sagot ni Dayang. Ang sinasabi namin ay mananatili kami dito. Iyon ang tama. Iyon ang sinasabi ng batas. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, sigurado sa kanilang pagkapanalo. Talaga? Tanong ni Tala.
habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang bag. Ang batas. Pag-usapan natin ang batas. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang pamilyar na brown envelope. Ang parehong envelope na naglalaman ng kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang inilabas ang dokumento sa loob, ang Transfer Certificate of Title, at maingat na inilatag ito sa center table sa kanilang harapan. Kumunot ang noo ni Lakan. Maging si Dayang ay napatingin ng may pagtataka. Ano yan? Tanong ni Lakan. Ang batas. Simpleng sagot ni Tala. Ang katotohanan. Basahin ninyo. Dahil sa kuryosidad, yumuko si Lakan at sinimulang basahin ang nakasulat sa titulo. Habang nagbabasa, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paulit-ulit niyang binasa ang bahagi ng registered owner na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Aanot to? Nautal niyang tanong. Habang nakatingin sa ina, ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi maitatagong panik. Kinuha ni Dayang ang titulo mula sa kamay ng anak. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga numero sa resibo at bank statement, ay mabilis na sinuri ang dokumento. At doon, nakita niya ito. Ang pangalan, Sinagtala Reyes. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang footnote lamang. Isang description, hindi isang pangalan ng may-ari. Ang maskara ng kumpiyansa ni Dayang ay nabasag. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mukha, na dati puno ng pagmamataas, ay napalitan ng isang anyo ng purong pagkabigla at pagkatalo. Ang kanilang alas, ang kanilang sandata, ay isa palang ilusyon. Ang bahay na ito, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato, ay pag-aari ko at akin lamang. Walang conjugal property dahil walang property na nabili mula sa pinagsamahan nating pera. Lakan. Dahil wala ka namang pera. Tumingin siya sa kanyang asawa. Wala kang karapatan dito. At kayo, Mingida de Villa ay isa lamang bisita sa pamamahay ko. At ngayon, tapos na ang inyong pagbisita. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa kaysa noong ibagsak niya ang mesa. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lakan at Dayang. Ngunit hindi pa tapos si Tala. May isa pa siyang huling baraha. Muli siyang kumuha ng isa pang set ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa ibabaw ng titulo. At ito, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lakan, ay ang papeles para sa diborsyo. Tumingin siya sa orasan sa pader. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para pirmahan iyan at para alisin ang lahat ng gamit ninyo sa bahay ko. Kung hindi, ang abogado ko na ang kakausap sa inyo at maniwala ka sa akin, Lakan, ayaw mong mangyari yon. Ang mga papel sa ibabaw ng mesa, ang titulo at ang divorce papers ay tila dalawang lapida na nagmamarka sa katapusan ng kanyang buhay. Si Lakan de Villa ay nakaupo lang, nakatitig sa mga ito, habang ang mundo niya ay gumuho sa paligid niya. Ang bawat salita ni Tala ay parang isang malupit na martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Wala. Wala siyang karapatan. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Ang tanging asset na inaakala niyang pag-aari niya, ang kanyang asawa, ay bigla na lang naging pinakamalaki niyang kalaban. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng sagot, ng plano, ng kahit anong himala. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya si Dayang de Villa na walang masabi. Ang mukha nitong dati laging may solusyon sa lahat ng bagay ay blangko, puno ng pagkabigla na unti-unting nagiging purong galit at kahihiyan. Talo sila at alam nila iyon. Titala. Sinubukan ni Lakan na magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Sinubukan niyang muling hanapin ang malambing na tono, ang huling hibla ng pag-asa. Huwag naman ganito. Pamilya tayo. Pwede nating ayusin to. Magbabago na ako. Pangako. Pinagmasdan ni Tala ang lalaking nasa harapan niya, ang asawa niya, ang lalaking minahal niya ng sobra-sobra na handa niyang paglingkuran habang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang lakan na kanyang pinakasalan. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang duwag na nagmamakaawa hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. Isang parasitiko na nawalan ng kanyang host. Wala na siyang naramdamang awa, wala na ring galit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang napakalaking pagod at isang malinaw na pangangailangan na tapusin na ang lahat. Huli na ang lahat para sa mga pangako lakan. Sagot niya, ang boses ay payapa at pinal. Binigyan kita ng maraming taon para patunayan yan. Sinayang mo lang. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran sila. Simbolo ito na tapos na ang usapan. Inaasahan kong wala na kayo dito bukas ng umaga. Ang pagtalikod ni Tala ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa sa sigaw. Mas masakit pa sa sampal. Iyon ang hudyat na wala na siyang halaga. Isa na lang siyang istorbo na kailangang alisin. Sa sumunod na mga oras, ang tahanan ng pag-asa ay naging isang sementeryo ng mga pangarap. Nagsimula silang mag-impake sa isang nakabibinging katahimikan. Bawat damit na inilalagay ni Lakan sa maleta, bawat gamit na ibinabalot ni Dayang sa dyaryo ay isang paalala ng buhay na nawala sa kanila. Pinagmasdan ni Lakan ang paligid ng kanilang kwarto, ang malaking kama na binili ni Tala, ang TV na ipinadala niya mula sa abroad, ang mga pabango sa kanyang dresser na regalo nito sa kanya. Lahat ay galing kay Tala. Ano nga ba ang pag-aari niya? Ang mga damit sa kanyang katawan? Maging iyon ay binili gamit ang pera nito. Isang nakakasukang katotohanan ang tumama sa kanya. Sa buong pagsasama nila, siya ang naging palamuti. Siya ang naging anino. At ngayon, sa pag-alis ng liwanag, ang anino ay naglaho. Ang tawag mula sa kanyang pinagkakautangan ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Baka dalawin ko na lang dyan sa maganda mong bahay. Wala na siyang bahay. Wala na siyang masisilungan. Hindi umalis si Tala sa bahay. Nagkulong siya sa guest room, ang tanging silid na hindi gaanong nabahiran ng alaala ni Lakan at Dayang. Dinig niya ang kaluskos ng kanilang pag-iimpake, ang pagbubuhat ng mga kahon, ang mahihinang bulungan. Hindi siya nakaramdam ng saya o tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang malungkot na ginhawa, tulad ng isang pasyenteng natapos na sa isang masakit na operasyon para tanggalin ang isang tumor. Masakit ang proseso, ngunit kailangan para mabuhay. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nakaupo lang siya sa dilim, nakikinig sa mga huling tunog ng isang kabanatang nagsasara. Kinaumagahan, isang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Pagbukas niya, naroon si Lakan. Hawak ang isang sobreng naglalaman ng pinirmahang divorce papers. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang kayabangan nito ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang anyo ng pagod at pagkatalo. Aalis na kami, sabi nito. Ang boses ay paos. Tumangulang si Tala, tinanggap ang sobre. Huminto si Lakan, tila may gusto pang sabihin. Tala, sabi niya, sa huling pagkakataon, minahal mo ba talaga ako? O puro obligasyon lang ang lahat? Sandaling nag-isip si Tala, tumingin siya sa mga mata nito at sa huling pagkakataon, sinubukan niyang alalahanin ang lalaking minahal niya noon. Minahal kita, sagot niya, at sa pagkakataong ito, may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Minahal ko ang lalaking pinakasalan ko, pero matagal na siyang nawala. Ang taong kaharap ko ngayon, hindi ko na siya kilala. Iyon na ang huling salita. Tumalikod si Lakan at naglakad palayo. Mula sa bintana sa itaas, pinanood ni Tala ang lahat.
Pinanood niya si Lakan na hirap buhati ng isang malaking kahon. Pinanood niya si Dayang na sa unang pagkakataon ay hindi nakasuot ng magarang damit habang inilalagay ang mga bag sa isang luma at gasgas na owner-type jeep na ipinasundo sa isang kamag-anak. Wala na ang kanilang magarang sasakyan. Malamang ay naibenta na rin para sa utang. Ang eksena ay isang malungkot na larawan ng karma. Ang reyna at ang prinsipe ngayon ay mga pulubing pinalayas mula sa kanilang pekeng palasyo. Nang umandar na ang jeep at tuluyan nang nawala sa kanyang paningin, bumalik si Tala sa loob. Naglakad siya papunta sa main door, ang parehong pinto, kung saan siya pumasok na puno ng pag-asa ilang araw lang ang nakalipas. Dahan-dahan niya itong isinara. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Sumandal siya sa nakasarang pinto. Ang kanyang likod ay nakadikit sa matigas na kahoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Isang hininga na nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Malaya na siya. Ngunit habang ang pakiramdam ng kalayaan ay bumabalot sa kanya, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ngayon, paano siya magsisimula muli? Lumipas ang ilang buwan. Ang tahanan ng pag-asa na dating naging saksi sa sakit at pagkukunwari ay unti-unting humihinga muli. Sa tulong ni Alonsina, sinimulan ni Tala ang mahabang proseso ng paglilinis, hindi lang ng alikabok at mga lumang gamit, kundi pati na rin ng mga masasakit na alaala. Ang unang linggo ay ang pinakamahirap. Bawat sulok ng bahay ay may anino ng nakaraan. Ang sofa, kung saan sila huling nag-usap. Ang dining table na pinalitan na nila na nagpapaalala sa gabing sumabog ang lahat. Ang master's bedroom na hindi na niya magawang tulugan. Anak, kung nahihirapan ka, pwede naman tayong lumipat. Mungkahi ni Alonsina isang umaga habang nagkakape sila sa hardin. Umiling si Tala, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi po, Nay. Bakit po tayo aalis? Atin to. Hindi natin hahayaang ang mga alaala nila ang magtaboy sa atin. Gagawa tayo ng mga bago. At iyon nga ang kanilang ginawa. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng gamit na may bakas ni Lakan at Dayang. Ang mga damit, ang mga muebles na pinili ni Dayang, ang mga painting na binili ni Lakan. Lahat ay kanilang inilabas. Ang iba ay ipinamigay nila. Ang iba ay itinapon. Ang bahay ay tila na bakante, ngunit sa halip na magmukhang malungkot, ito'y nagmistulang isang blankong canvas na naghihintay na mapintahan ng mga bagong kulay. Magkasama silang pumunta sa isang Home Depot. Sa unang pagkakataon, si Tala ang pumili ng kulay ng pintura, isang light cream na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at liwanag. Si Alonsina naman ang pumili ng mga bagong kurtina na may disenyo ng maliliit na bulaklak na nagpapaalala sa kanya ng kanilang hardin sa probinsya. Ang master's bedroom ay ginawa nilang silid-tahian at workshop. Ang dating guest room, na mas maliit ngunit mas komportable, ang ginawa nilang pansamantalang tulugan. Naglagay sila ng mga halaman sa bawat sulok. Ang dating malungkot na bahay ay unti-unting napuno ng buhay. Isang hapon, habang naglilinis sila ng lumang bodega, nakita ni Tala ang isang baul na puno ng kanyang mga gamit noong dalaga pa siya, mga sinulid, beads, at mga retaso ng tela. Naalala niya kung gaano siya kahilig gumawa ng mga handcrafted accessories noon. Isang libangan na isinantabi niya nang magsimula siyang magtrabaho sa abroad. Sayang naman ito kung itatapon, sabi ni Alonsina, habang tinitingnan ng isang kwintas na gawa sa beads na ginawa ni Tala para sa kanya noong high school. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Tala. Paano kung, gamit ang natitira sa kanyang ipon, bumili si Tala ng mga bagong materyales? Ang kanilang workshop ay napuno ng tunog ng gunting at ng mahinang ugong ng makinang pantahi. Tinuruan siya ng kanyang ina ng mga diskarte
sa pagbuburda na natutunan pa nito sa lola niya. Muling nabuhay ang pagkamalikhain ni Tala. Gumawa sila ng mga tote bag na may burda, mga placemat na yari sa ritas, at mga alahas na gawa sa mga lokal na materyales. Ang bawat piraso ay ginawa ng may pagmamahal at pasensya. Ang proseso ay naging kanilang therapy. Sa bawat tahi, sa bawat buhol, tila may isang sugat na humihilom. Ang kanilang mga tawanan ay nagsimulang pumalit sa mga hikbi na minsan nang bumalot sa bahay na yon. Nang makabuo sila ng sapat na imbentaryo, binuksan ni Tala ang isang maliit na online shop. Pinangalanan niya itong Sinag at Sining. Walang malaking anunsyo, mga simpleng post lang sa social media. Noong una, walang masyadong pumapansin, ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Isang araw, isang sikat na slow living vlogger ang nakakita sa kanilang gawa. Nag-order ito ng isang set ng kanilang mga placemat at itinampok ito sa kanyang vlog. At doon, nagsimula ang lahat. Dumating ang unang order, tapos ang pangalawa, hanggang sa hindi na nila mabilang. Ang kanilang maliit na workshop ay naging isang abalang pugad ng pagkamalikhain. Si Tala na ang sumasagot sa mga inquiry, habang si Alonsina naman ang nangangasiwa sa quality control. Sila ay hindi na lang mag-ina. Sila ay naging business partners. Isang gabi, habang abala silang nag-iimpake ng mga order, narinig ni Tala ang isang balita mula sa isang kaibigan sa probinsya. Si Lakan at Dayang daw ay hirap na hirap sa buhay. Ipinagbili na raw nila ang kanilang ancestral house para makabayad sa mga utang ni Lakan sa sugal. Si Dayang, na dati reyna sa kanilang bayan, ay namamasukan na raw bilang kahera sa isang maliit na grocery. Si Lakan naman ay walang permanenteng trabaho. Saglit na huminto si Tala sa kanyang ginagawa. Inisip niya kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Awa? Paghihiganti? Ngunit wala. Wala siyang naramdamang anuman sa mga yon. Ang naramdaman lang niya ay isang malayong simpatiya, tulad ng nararamdaman mo para sa isang estrangherong nabalitaan mong may masamang sinapit. Ang kanilang buhay ay hindi na bahagi ng kanyang mundo. Ang kanilang kapalaran ay hindi na niya problema. Ipinagpatuloy niya ang pagbabalot ng isang magandang tote bag. Isinulat niya ang isang personal na thank you note para sa kanyang customer at maingat na inilagay ito sa loob ng kahon. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, tumunog ang kanyang telepono. Isang email. Pagbukas niya, nakita niya ang isang opisyal na dokumento na may digital seal. Ito ay mula sa korte. Ang titulo ng email ay simple lang, Decree of Absolute Nullity. Binasa niya ang mga salita. Ang kanyang kasal kay Lakan de Villa ay opisyal ng pinawawalang bisa. Tinitigan niya ang screen, wala ng Lakan de Villa na nakakabit sa kanyang pangalan. Siya na lang si Sinagtala Reyes. Isang babaeng malaya, isang babaeng buo, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isinara niya ang email, ipinatong ang telepono sa mesa, at muling hinarap ang mga kahon ng order na naghihintay sa kanya. Marami pa siyang kailangang gawin. Isang bagong buhay ang naghihintay na kanyang buuin. Isang taon ang lumipas. Ang tahanan ng pag-asa ay tuluyan ng nabuhay ang pangalan nito. Hindi na ito isang bahay na puno ng mga mamahaling gamit na walang kaluluwa, kundi isang tahanang puno ng sinag ng araw, amoy ng bagong lutong tinapay, at halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin. Ang Sinag at Sining ay hindi na isang maliit na online shop lamang. Isa na itong umuusbong na social enterprise. Nakipag-partner si Tala sa isang komunidad ng mga inang walang hanap buhay sa kanilang probinsya. Tinuturuan sila ng sining ng pagbuburda at paggawa ng mga handicrafts. Ang mga produktong gawa sa Maynila at sa probinsya ng Hiyas ay dinadala na ngayon sa mga butik sa buong bansa. Si Sinagtala Reyes, ang dating OFW, ay isa ng iginagalang na negosyante.
Isang Biyernes ng hapon, abala si Tala sa kanilang workshop. Tinatapos ang pag-iimpake ng isang malaking international order. Ang una nila, ang kanyang kilos, ay mabilis ngunit kalmado. Isang testamento sa kumpiyansang natutunan niya sa loob ng 1 taon. Ang kanyang mukha ay mas masaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Wala nang bakas ng babaeng minsan nang umiyak dahil sa kaning bahaw. Anak, magpahinga ka muna. Tawag ni Alonsina mula sa pinto ng kusina. Halika, naghanda ako ng merienda. Ngumiti si Tala at tumayo. Pagod siya, ngunit ito ay isang masarap na pagod. Isang pagod na may katuturan. Sa hardin, sa ilalim ng kanilang maliit na kubo na pinagawa. Naghihintay ang isang pitsel ng malamig na kalamansi juice at isang plato ng mainit na turon. Ang hardin, na dati napabayaan, ay isa ng paraiso ng mga halaman. May mga rosas, sampagwita at isang maliit na plat ng mga gulay na si Alonsina mismo ang nag-aalaga. Kamusta po ang mga kamatis niyo, Nay? Tanong ni Tala habang umuupo. Abay malulusog. Masayang sagot ni Alonsina na halatang ipinagmamalaki ang kanyang mga tanim. Ang kanyang kalusugan ay bumalik na. Ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Tila bumata siya ng 10 taon. Malapit na nating anihin. Pwede na nating isahog sa susunod nating lulutuin. Naupo sila roon. Tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha. Sa mga sandaling tulad nito, hindi na nila kailangan pang mag-usap. Ang kapayapaan sa pagitan nila ay sapat na. Naisip ni Tala ang kanyang buhay, ang mga taon ng sakripisyo, ang sakit ng kataksilan, ang hirap ng pagbangon. Lahat ng iyon ay tila isang malayong panaginip na lang ngayon. Hindi niya pinagsisisihan ang nakaraan. Dahil kung hindi dahil doon, hindi niya matutuklasan ang lakas na hindi niya alam na taglay pala niya. Kung hindi dahil sa sakit, hindi niya matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Napatingin siya sa kanyang ina, na masayang kumakain ng turon habang dinidilig ang ilang paso ng halaman. Napatingin siya sa kanilang bahay na ngayon ay tunay ng isang tahanan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na dati ginagamit lang para magpadala ng pera, ngunit ngayon ay lumilikha na ng sining at kabuhayan. Nalaman niya ang isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na hiyas ay ang dignidad na hindi kayang bilhin, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at ang kapayapaang natatagpuan mo sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa respeto. Tala, Alonsina! Isang masayang boses ang tumawag mula sa gate. Napalingon sila. Ito si Mang Ben, ang kanilang kapitbahay, isang biyudong guro na katatapos lang magretiro. May dala itong isang bayong ng bagong pitas na mangga mula sa kanyang bakuran. Naku, Mang Ben, nag-abala pa po kayo. Salubong ni Alonsina. Wala yon. Sobra-sobra na ang bunga ng puno ko. Para sa inyo yan, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay may espesyal na kislap kapag nakatingin kay Alonsina. Halika po muna, magmeryenda po muna kayo, alok ni Tala. Habang nagkukwentuhan sina Alonsina at Mang Ben tungkol sa kanilang mga halaman, pinagmasdan sila ni Tala nang may ngiti sa labi. Maya-maya pa isang bagong sasakyan ang huminto sa tapat ng bakanteng lote sa tabi ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Marahil ay nasa parehong edad ni Tala. Mukha itong pagod mula sa biyahe, ngunit mayroon itong magiliw ng ngiti. Ito marahil ang bagong lipat na arkitekto na nabanggit sa kanya ni Mang Ben. Nagkatama ang kanilang mga mata. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay bilang isang simpleng pagbati. Itinaas din ni Tala ang kanyang kamay at ngumiti pabalik. Isang ngiti na walang bigat. Isang ngiti na walang itinatagong sakit.
Isang nangiti na hindi na naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Ito ay isang namangiti ng isang babaeng sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sarili. Isang ngiti na bukas sa anumang posibilidad na maaaring idulot ng kinabukasan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng isang magandang kulay kahel sa kalangitan. Para kay Sinagtala, hindi ito ang katapusan ng araw. Ito ay isang pangako ng isang panibagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyo, kundi sa lalim ng respeto at pagpapahalaga. Tinuruan tayo ni Tala na ang pagtatakda ng hangganan at ang pag-una sa sariling kapakanan ay hindi pagiging makasarili, kundi isang paraan ng pagpapagaling at pagbawi sa sariling dignidad. Ipinakita niya na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na bagong umaga, lalo na kung tayo mismo ang magiging sarili nating sinag ng pag-asa. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Tala. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. At kung meron kayong mga suhestiyon para sa susunod nating kwento, baka naman gusto ninyo ng kwentong may konting kababalaghan o isang nakakakilig na love story, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Ang inyong boses po ang aming gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.